Hallelujah. Taos puso po namin pinapaabot sa inyo, Panginoon, ang aming pasasalamat dahil binigyan niyo po kami na isang mapagpalang panahon, isang napakapalad na pagkakataon para sa iyong mga anak, Panginoon, sapagkat kami po ay nakapaghandog sa inyo, nakapaglingkod sa inyo, Panginoon, sapagkat tunay, wala po kami maigaganti o maibabayad sa lahat ng iyong mga kabutihan, kundi naman, Panginoon, ang aming katawan ay amin din mag-ipagamit sa inyo na isang haing buhay, Panginoon, sa paglilingkod. At ito po ang ating mga sarili, Panginoon, palibang sa ibigyan po kami ng kalakasan, Panginoon, kay isang malaking tagumpay na nakarating po kami sa inyong tahanan, Panginoon. At samantalang, ipagpatuloy po namin ang panambahan po at sa huli-huli kahuli-huliang bahagi ang pakikinig ng iyong mga salita. Ikaw po, Panginoon, ang mag-anoint ng iyong panglingkod at maging ang iyong mga anak na nakikinig lang sa iyo po ang kalang puso at isipan upang sa gayon, Panginoon, ma-absorb po nila ang iyong mga salita para sa aming kalusugan, sa aming mga spiritual. Tanggapin niyo po, Diyos, ang aming pakiusap at ang aming dalangin sapagkat wala kami magagawa sa ganang aming sarili. We entrust everything to you in Jesus' name. Palapakan po natin ang Panginoon mga well, sa walang pagtatagal, gusto ko pong dalihin sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Dito po sa Book of Daniel, chapter 3. Ito po, mga kapatid, ang mga salita ng Diyos na ating po mababasa. Daniel chapter 3 from verses 15 hanggang verses 18. Kung kayo nga'y magsihanda sa panahong inyong marinig ang tunog ng korneta, ng flauta, ng alfa, ng sambut, sambuko, ng santerio, ng gaita, at ng lahat ng sari-saring panugtog ay magpatira pa at magsisamba sa larawan na aking ginawa. Mabuti, ngunit, kung kayo'y hindi magsisamba, kayo'y ihahagis sa oras din yaon sa gitna ng mabangis na hurnong nagningingas. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Verse 16, si Shadrach at Meshach at Abednego ay nagsisagot na nagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit, kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Well, kung atin pong babasahin, ito ay chapter 3. Kung babasahin po natin ang chapter 2 ng Book of Daniel, mga kapatid, meron po tayong aral na makukuha dito. Kung meron pong tinatawag na physical amnesia, ay yung nakakalimot baga. Na ang amnesia kasi, yun po ay yung kanyang kasiraan po ang kanyang pag-iisip. No? Lost memory, ika nga, no? Ayan po mga kapatid ang baga kahulugan ng amnesia, pagkalimot dahil sa kapinsalaan ng utak. Kapinsalaan sa utak, kaya lost memory, yung Alzheimer. So mahirap talaga mga kapatid, no? Now, kung may tinatawag na amnesia physical, may spiritual amnesia nito. Bakit? Dahil sa chapter 2 ng Book of Daniel, mga kapatid, talagang si Haring Nabucodonosor ay talagang nagpasalamat sa Diyos.
Talagang in-appreciate ang Panginoon dahil merong ginamit ang Panginoon ng mga tao ng Diyos, si Daniel at sa tatlo pang mga kasamahan. Ganito po kasi ang kwento, mga kapatid, sandali para magkaroon po tayo ng background kung bakit nagkaroon ng spiritual amnesia. Kasi nanaginip po ang haring Nabucodonosor na kung saan ang lahat ng kanyang mga pantas sa kanyang kaharian, mga mahiko, mga enkantador, mga pantas, mga kapatid, mga manghuhula, tinawag ng gabi. Ang sabi ng gabi, nagkaroon ka ako ng pag-init. Kailangan, kayong mga pantas, kayong manghuhula, mga enkantador, mga himahiko, kailangan ipaliwanag ninyo kung ano ang kahulugan ng aking panaginip. Sa madaling sabi, mga kapatid, yung kanyang mga pantas sa kanyang kaharian, mga mahiko, enkantador, mga manghuhula, wala akong nakakapagpaliwanag. Wala. Pero, si Daniel at yung apat niyang mga kasamahan, mga kapatid, na kung saan sila po ay naglilingkod sa tunay na Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, na nagalit ang hari. Na sabi niya, kung wala kang makapagpapaliwanag sa aking panaginip, lahat ng mga mahiko, manghula o sino man mga enkantador niya, ang parusa ay kamatayan. Kanyang papatayin. Ngayon, mga kapatid, nag-volunteer si Daniel. Sabi niya, masyado namang mabilis ang pasya ng hari. Pwede ba mabibigyan ng kunting panahon lang? Ayan. Pwede ba na kunting panahon lang at para kami naman ay makapaganda? Ngayon, mga kapatid, the story short, si Daniel at ang kanyang mga kasamahan, dahil sila po ay nanalangin. Dahil siyempre, pag ang hari po ay nagalit, mga kapatid, talaga ang parusa po ay kamatayan. Sabi niya, kung walang makapagpapaliwanag kayong mga pantas, hahatulan kayo ng kamatayan. Kaya nanalangin si Daniel, mga kapatid, kasi si Daniel, sila po ay nabihag sa Babylonia. O palibhasa ay mapanalanginin. Nag-aayuno si Daniel, binigyan siya ng tinatawag kaalaman at karunungan ng Diyos na makapagpaliwanag ng mga panaginip. So sa madaling sabi, mga kapatid, pumunta ngayon si Daniel sa harian, tumarap sa hari. Mahal na hari, saysay ka ang iyong panaginip. At ang Diyos, hindi niya sinabi, kaya niyang ipaliwanag yan. Sabi, ang Diyos na aking pinaglilingkuran na buhay, siya ang magbibigay ng interpretation. Siya ang siya ang magbibigay ng kaliwanagan doon sa iyong panaginip. O sa madaling sabi, mga kapatid, na in-explain ng mabuti, ay sinabi ng hari, mga kapatid, tungkol sa larawan na kanyang nakita. Pinaliwanag lahat ni Daniel, yung kanyang ulo ginto, ay yung kanyang dibdib ay tanso, at ang kanyang dito sa mga paa, bakal at may halong putik, mga kapatid, may tinatawag na silver, na ipaliwanag lahat ni Daniel, mga kapatid. Noong nasatisfy ang hari, sabi ng hari, mga kapatid, na talagang buhay ang iyong Diyos na pinaglilingkuran. Dahil natalastas ko, naunawaan ko, nakakaliwanag ang inyong interpretation doon sa aking panaginip. Kaya sa madaling sabi, mga kapatid, nailigtas ko ang buhay ng mga pantas at lalong-lalo na
kay Daniel at sa kanyang mga kasamahan dahil yung panaginip ng hari ay kanya pong naipaliwanag ng mabuti. Kaya sabi ng hari, talagang in-appreciate niya ang Diyos ni Daniel at sabi ng hari, i-promote kita. I-promote kita. Ikaw ay isa sa pinakamataas na pangulo sa mga leaders, mga kapatid, sa kanyang kaharian. At yung kanyang mga kasamaan talagang binigyan ng pwesto sa, kumbaga sa sa kanyang kaharian, mga kapatid. Pero bakit nagkaroon ng spiritual amnesia itong si King Nabucodonosor? Dahil sa kabila, mga kapatid, nasaksihan niya ang kapangyarihan ng Panginoon, nasaksihan niya kung gaano ang Diyos ni Daniel na makapagpaliwanag ng panaginip at tumpak talaga ang panaginip, ang interpretasyon na ibinigay ni Daniel, mga kapatid. Kaya talaga namang ang hari ko ay nagpasalamat sa Diyos. Pero sad to say na pagkaraan, mga kapatid, ng ilang panahon, nakalimot itong hari sa kabutihan ng Diyos na ginawa sa kanyang kaharian. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, sa ating bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, dapat hindi po tayo magkaroon ng spiritual amnesia. Dapat alalahanin po natin kung ano man ang kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa ating buhay. Dapat huwag tayong makalimot. Everybody say, praise the Lord. Dapat pasalamatan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga sabi ni David sa Psalms 103, purihin mo ang Panginoon o kahaluluwa ko, at huwag mong kalilimutan ang lahat ng kanyang mga kabutihan. Kunwari, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Diyos, tinugon ng Panginoon o merong ginawa ang Panginoon sa ating buhay, yun pala, para huwag tayong magkaroon ng spiritual amnesia. Dapat huwag tayong makalimot na pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang mga kabutihan sa ating buhay. Ano ba ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid? Una sa lahat, tinubos niya tayo. Pangalawa, kahit man mayroong ginamit na medicine o kaya doktor, mga kapatid, sa totoo lang, ang credit, ibigay pa rin natin ang papuri sa ating Panginoon dahil siya po ang nagpapagaling. Mayroon lamang siyang ginamit. Kaya huwag daw natin kalilimutan ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagpapatawad, lalo-lalo na sa ating mga kasalanan. Amen? At sa kanyang pag-iingat at pagliligtas sa ating buhay, huwag din po natin kalilimutan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, balik po tayo, mga kapatid, dito sa bakit nagkaroon ng spiritual amnesia si King Nabucodonosor, dahil nakalimot po siya kung ano ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod sa kanyang kaharian. Dumating na naman, mga kapatid, ang panahon na kung saan ang sabi ko, kung babasahin natin ang chapter 3, si King Nabucodonosor, Nebuchadnezzar sa English, parang nakakakuha pag sa Tagalog, Nabucodonosor, King Nebuchadnezzar, mga kapatid, nagkaroon naman siya, nakalimot na po siya sa kabutihan ng Panginoon. Ito na ang kanyang ginawa, mga kapatid. Ano ang sabi ng Biblia? Siya po ay gumawa ng gintong, mga kapatid, yung imahe. Gumawa siya ng napakalaki, napakataas. Dahil 6 feet to 6 meters. 6 meters ang nanluwang, napakalaki. Golden image, mga kapatid. At gumawa pa ng
nilagdaan pa niyang batas, mga kapatid, na ibinigay ng kanyang konseho, yung mga kanyang congressman at saka senador sa unang panahon. Compare natin ngayon, lahat ng kanyang mga pinuno sa kanyang kaharian, mga kapatid, talagang tinipon niya para i-dedicate yung kanyang pinagawang napakalaking golden image. Ang batas na kanyang nilagdaan, mga kapatid, ayon din naman sa lahat ng kanyang mga opisyal sa kanyang kaharian, na ang wika pag-dedicate, mga kapatid, sabi, kapag tumunog ang lahat ng sari-saring panugtog, alpa, flauta, kung anong mga klaseng mga tugtugin, mga panugtog yan, instruments, mga kapatid, ang nilagdaan ng hari, lahat ng tao kailangan sumamba. Kailangan yumuko. Oo. Kaya, ipinag-utos, nilagdaan ng hari. Kasi kapag nilagdaan ng hari, pag naging batas na ng hari, mga kapatid, walang sinong sumuway dyan. Dahil ang sinumang sumuway, ang parusa ay kamatayan. Sa mga tuwid, dumating na po, mga kapatid, ang panahon ng dedication ng kanyang tinatawag na golden age. At sabi dito ng Biblia sa chapter 1, mga kapatid, at chapter 3, babasahin ko muna. Ang sabi dito, si Nebuchadnezzar na hari gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 6 na siko at ang luwang ay niyaon ay 6 na siko. Kanyang itinayo sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Nang magkagayon, nagsugo si Nebuchadnezzar na hari upang pisanin ang mga satrapa, ang mga kinatawan, ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga tagapag-ingat-gaman, ang mga taga-sangguni, ang mga pinuno, ang lahat ng mga pinuno sa lalawigan upang magsiparoon sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nebuchadnezzar na hari. Nang magkagayon, ang mga estrapag, kinatawan, gobernador, mga hukom, ang mga pinuno, ay nagpisan sa pagtatalaga ng larawang itinayo ni Nebuchadnezzar na hari, at sila'y nagsitayo sa harap ng larawan na itinayo ni Nebuchadnezzar. At nang magkagayon, ang tagapagtanyag, ito na, mayroon ng ewan ko kung ano ginamit ng speaker noon, dahil napakaraming tao, mga kapatid, sa kapatagan ng Dura. Doon itinayo yung napakalaking imahen. Nung sumigaw na yung speaker, mga kapatid, para ihudyat na ang lahat na makarinig ng tinig, bansa, wika, at sa amang lalawigan, kailangan magtirapa, lumod, sumamba sa tinatawag na imahe na itinayo ni Nebuchadnezzar. Kaya nung pinatunog ang lahat ng sari-saring panugtog, mga kapatid, talagang lahat, pag sinabing sumamba kayo, lahat, mga kapatid, nagsiyukod, sumamba. Nagsiyukod at sumamba. Pero palibhasay, siguro baka may teleskopyo yung mga kasi napakarami talaga mga tao. Na teleskopyo lang. Doon sa bandang unahan, doon sa bandang dulo, merong 3 nakatayo. Mayroong nasilip, mga kapatid. Mayroong ikang 3 nakatayo. Ibinulong sa hari, mahal na hari, mayroong ka bang nakita sa bandang dulo? Oo. Alam na ba, hari, nilagdaan mo na ang sinumang ayaw sumamba, manikuhod doon sa larawang ginto, ang kaparusahan ihahagin sa urong naglilinas na ako. Sabi niya, tama. Yan ang aking nilagdaan. Ngayon, mahal na hari, ano ang 3? Yung 3 na yan, mga Hudyo yan. Yan ang bihag natin. Pero sa totoo lang, mga kapatid,
Ah, itong mga Hudyong ito, di ba sa chapter 2, talagang nagpasalamat ang hari dahil talagang yung mga pantas na yun, yung katulad na Daniel at saka Shadrach, Meshach at Abednego at iba pang mga Hudyo, sila talaga ang nagiging instrumento para lalong gumanda ang kanyang kaharian. Kaya napatunayan niya mga kapatid na talagang kulog ng langit itong mga taong Hudyo ito. Kaya sila ipinromote mga kapatid. Siyempre nakita mo, asset. Talagang magagamit sa iyong kaharian mga kapatid. Pagkatapos, no? O, pagkatapos mga kapatid, dahil may batas, ang sumuway, yung inaasahan niya sana sa kanyang kaharian, medyo hindi sana, medyo masakit sana yun, ano? Dahil siyempre alam niya na ang parusa ay kamatayan, kaya hindi mawawalan siya ng mga matatalinong tagapamahala ang kanyang kaharian. Pero ang sabi ng banal na kasulatan mga kapatid, dahil sa mga kanyang mga gobernador at sino yung mga pinulong na nakakita, sabi sa hari, yung hari, mahal na hari, meron doon na nakatayo pa rin. Sige nga, tawagin sila. Nung nalaman niya mga kapatid, na yung palang mga trusted servant niya. Pero sabi siguro ng hari, teka, hindi kagad na ano lang hatol mga kapatid. Kinausap sila. Kumbaga sa ano, baka medyo hindi nyo lang narinig siguro. Kaya, ngayon, eto nga, bigyan ko pa kayo ng second chance. Ano pa ng, ano ang hari mga kapatid, baka mapakiusapan ka at sumunod doon sa batas na kanyang nilagdaan at kailangan lahat, walang sumuhay. Ngayon mga kapatid, kinausap niya na siguro naman narinig niyo ang lahat kung tumunog na ang lahat ng sari-saring panuto, kailangan na kayo sumama. Sabi ng tatlong Hebreo ito, sabi niya, totoo po, kung sa ating pangungusap sa ating mga kapatid, karugyan at ng buhay. Sinabi ng mga kuwan ito, narinig ko namin, pero sabi ng Bible mga kapatid, na pakatalastasin mo o hari, na hindi talaga kami yuyukod o sasamba dyan sa larawang iyong itinayo. Sabi siguro ng hari, hindi ba kayo natatakot sa parusa na sa hatol na aking ipinalabas na ang kaparusahan nito ay kamatayan? Talagang nanindigan po mga kapatid ang three Hebrew people na ito, si Shadrach, Meshach at Abednego. Ano ang kanilang sinabi mga kapatid? Tingnan nyo ano ang kanyang sinabi? Sabi nung ni Shadrach, Meshach at Abednego, at nagsisagot na nagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ito na. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ang paninindigan ito mga kapatid, ito po ay nakakapagbigay sa atin ng tinatawag na malaking encouragement pagdating po sa tinatawag na pananampalataya. Dahil naniniwala po si Shadrach, Meshach at Abednego na meron lamang isang Diyos na dapat sambahin, na dapat purihin, na dapat luluhuran. Kaya nanindigan po sila mga kapatid. Nakita po natin kung gaano po katatag ang kanilang pananampalataya sa kabila na nakaamba ng kamatayan. Nakita na nilang parusa mga kapatid, pero hindi nila inaalintanan, hindi sila natakot.
kahit harapin po nila ang kamatayan, mga kapatid, kundi bagkus sila po ay nanindigan na meron talagang Diyos na buhay na magliligtas sa kanila. Kaya nakita po natin kung gaano katatag ang kanilang pananampalataya. Dahil mapapatunayan po talaga, mga kapatid, kung talagang tunay na nananalig ka sa iyong Diyos kapag kaharap mo na ang kamatayan. Kasi marami katulad ni Pedro, hindi pa siya, mga kapatid, hindi pa kumbaga sa nung nakita niya ang ating Panginoon na dinakip, mga kapatid, nawala na yung kanyang pananalig, yung kanyang pananampalataya, na minsan sinabi niya, kahit ako'y mamatay, hindi kita itatakwin, hindi kita ipagkakaila. Pero dinuli pa lang, mga kapatid, wala na, nagbago na ang panindigan ni Pedro. Pero itong si Shadrach, Meshach, Abednego, mga kapatid, mismo sila nakaharap sa tinatawag na kamatayan, pero nakita po natin ang kanilang pananampalataya na pinagtanggol talaga sila. Pinagtanggol talaga ng Diyos. Talagang pinanindigan nila na ang sabi rito, mga kapatid, narito ang aming Diyos, na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin. Ganyan. Amen. Everybody say praise the Lord. Kung ganun po, mga kapatid, ang ating paniniwala sa ating Panginoon, talagang hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Gagawa po ang Panginoon ng himala. Gagawa ang Panginoon ng paraan. Kung ano po, mga kapatid, ang ating hinihingi at dinadalangin, maghintay po tayo. Dahil kung hindi magbago ang ating paniniwala sa ating Panginoon, meron po siyang gagawing himala, Panginoon. Meron pong gagawing himala ang Panginoon sa ating buhay. Everybody say praise the Lord. Katulad po, mga kapatid, sa nangyari itong tatlong Hebrew people na ito, Shadrach, Meshach, Abednego, na nanindigan po na talagang naniniwala sila ng buong puso na ililigtas sila ng ating Panginoon sa kabila ng bingit, maging sa bingit ng kamatayan. Ang Panginoon meron pa rin magagawa na ililigtas sila mula sa kamatayan. Kaya ang sabi rito, mga kapatid, sabi ito ang paninindigan, paniniwala ng mga Shadrach, Meshach, Abednego, na sabi, narito ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas, at ililigtas niya kami sa iyong mga kamay. Everybody say praise the Lord. Kaya dahil sa kanilang paniniwala, mga kapatid, kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Sinundan pa niya sa verse 18, ngunit may pasubali, mga kapatid, mamatay o mabuhay man, hindi talaga mapapalugod o hindi talaga mapilit ng hari na sila ay sumamba, dahil sila po ay naniniwala na meron lamang isang Diyos na buhay na makapagliligtas, at isang Diyos lamang ang karapat-dapat na paglingkuran. Kaya sa verse 18, ngunit kung hindi talastasin mo, O Hari, na hindi kami mga lilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Everybody say praise the Lord. Kaya nakiusap ang hari, mga kapatid, binigyan pa na silang chance, pero hindi nagbago ang kanilang paniniwala sa Diyos. Lalo nanindigan sila, mga kapatid, na naniniwala silang ililigtas ng Diyos. Pero kahit hindi sila ililigtas, hindi pa rin nagbago ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Katulad ni Job, mga kapatid, na ang sabi ng banal na kasulatan, pinagpala si Job, pero ang lahat ng kanyang tinatangkilik ginawi. Ngunit meron na makagandang iniwan. Sinabi si Job, mga kapatid, nung lahat ng kanyang ari-arian ay nawala, maging ang kanyang katawan,
ay siya nagkasakit mga kapatid. Pero ang lumabas sa bibig ng Diyos, sa bibig ni Job, ang sabi niya mga kapatid, ang Diyos ang nagbigay at siya rin ang mag-aalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. So, yan din po mga kapatid ang binitawan na paninindigan ng tatlong magkakaibigan ito na si Shadrach, Meshach, at Abednego, pakatalastasin mo o hari. Kahit hindi kami ililigtas man kami o hindi. Yan. Ililigtas man kami o hindi. Kailanman, hindi kami luluhod sa iyong Diyos na inakalam. Yun ang kinikilala ng Diyos. Pero, hindi kami kailanman luluhod. Binigyan na nga, siyempre nanginayang ang hari mga kapatid na mawala, mamatay. Dahil sila po'y asset. Talaga sila ay mga malaking pakinabang sa kanyang kaharian. Pero dahil nalagdaan niyang batas at lahat ng kanyang konseyo, senador, mga kapatid, talagang pinagtibay ang batas na yaon. Kaya, ang sabi rito mga kapatid, wala na, kinalimutan na ni Nabucodonosor kung may pakinabang ka man sa kaharian. Walang anuman, dahil batas ay batas. At ang sabi ng banal na kasulatan, nag-iba ang mukha ng hari mga kapatid, gigil, nagalit siya ng gusto. Kahit binigyan niya sana ng pagkakataon, pero ayaw pa rin baga sumunod sa kanyang pakiusap, kaya nagalit ng hari. Ang sabi ng hari, painitin ang hudlo. Makapito. Kaysa dating init. Yung init sa mga kapatid siguro, hindi ka pa agad-agad mamamatay doon sa parusa na sa unang yung kumbaga temperature na yung gates siguro mga kapatid, medyo magsasuffer ka pa, hindi ka agad-agad mamatay. Pero dahil sa sumuway at talagang nangatuwiran pa, hindi po pwede mga tuwiran. Sumuway ka lang, mga tuwiran ka pa, ay lalong nagalit ang hari mga kapatid. At ang sabi ng hari, painitin ang may kapitong bisis. At ang sabi ng banal na kasulatan, ginapos ang tatlo mga kapatid ng mga berdugo, mga malalakas na sakop, ginapos. No? Alam niyo ba ang nangyari mga kapatid? Na nung tinapo nila doon sa huknog nagningigas, naglalagablab na apoy mga kapatid, inuhulog nila doon. Ang sabi ng banal na kasulatan, dahil sa napakalakas ng liyaw at grabe ang nilas ng apoy mga kapatid, doon pa lang sa, kumbaga yung ihip pa lang ng hangin mga kapatid na tinamaan yung tatlong berdugo, patay yung malalakas na lalaki na yung naghapis yun ang nangamatay. Pero yung si Shadrach, Meshach, Abednego na inihagis doon sa baba mga kapatid, hindi man lang sila na kaya nagulat ang hari mga kapatid. Sabi ng Biblia, talagang tiningnan ng hari. Nung nakita ng mga kapatid doon sa baba, sabi ng hari, di ba ang ating inihagis tatlo? Bakit apat na? Dagdag ka talagang hari. Apat na. Sabi niya, nakikita niyo ba yung aking nakikita? Sabi naman, sa mga lahat ng mga pinupupo, naglalakad sila. Naglalakad sila. At mayroon silang kasama. Mayroon silang kasama na tila Son of God. Sabi gano'n. So,
Sinilip ng mga alipuris ng hari, mga kapatid, dahil silang pinagtibay nila ang batas na ang sinumang sumuway at hindi sumampa sa larawang ginto, talagang ihagis tugno. Pero namangha sila, mga kapatid. Ha? Dahil nung inihagis doon at nakita ng kanyang mga pinuot, oo nga, nakita ng lahat, mga kapatid. At ang sabi ng banal na kasulatan, na hindi man lang nasunog ang kanilang buhok. Grabe, no? Iba pala talaga kung tunay yung iyong paniniwala sa Diyos. Himala. Meron talaga siyang gagawing himala, mga kapatid. Talagang hindi niya pababayaan ang mga nagtitiwala sa Kanya. Talagang ililigtas niya, mga kapatid, ang mga nananalig sa Kanya, tested and proven. Dahil binitawan nila ang statement, mga kapatid, ang aming Diyos ang magliligtas sa amin. Pero kung ililigtas man kami o hindi, talagang ayaw pa rin namin malikluhod sa inyong Diyos dahil nakilala namin, alam namin na iisa lang ang gumawa ng langit at ng lupa at nagbigay sa atin ng buhay. Iisang Diyos lamang. Kaya, mga kapatid, nung nakita ni King Nabucodonosor na apat na naglalakad doon, pagkatapos sabi pa ng hari, halik kayo, tingnan nga ninyo. Sabi niya, oo nga, naglalakad sila at ang aming nakita kahit ang kanilang buhok ay hindi nasunog at hindi pa lang sila napasok. Hindi ba na sila napasok? Yung naghagis sa kanila, hindi pa nga mismo doon sa hapon, yung liyab lang, namatay ang mga berdugo. Pero yung kanyang mga senador at mga gobernador, mga leaders ni hari, ng hari, mga kapatid, nung pinagmasdan nila, hindi ba na sila napasok? Hindi ba himala, mga kapatid, kahanga-hanga talaga ang ginawa ng Diyos sa mga nananalig sa Kanya. Talagang hindi niya pinabayaan, pinatunayan niya, mga kapatid, na kung tayo lamang ay manalig sa Kanya, talagang ililigtas niya tayo. Sabi nga ni David, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kahit ako'y dadaan o nasa bingit ng kamatayan, hindi ako matatakot. Amen? Everybody say praise the Lord. Praise God. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, na ang kanilang mga kasuotan, kasi nung inihagis sila doon sa hug ng mga kapatid, mayroon pa silang balawal, mayroon pa silang asombrero, lahat. Ginapo silang, mga kapatid. Pero ang sabi ng Biblia, kahit ang kanilang mga kasuotan, hindi nasunog. Amen? Hindi nasunog ang kanilang mga kasuotan at hindi rin sila nangamoy nangangamoy na apoy. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Dito ko po tatapusin, mga kapatid. Application. Now, di ba? Tatanungin ko kayo. Ang sabi ng Biblia at ang nakakita sa kanila, hindi sila napasok. Number 1. Pangalawa, hindi nasunog ang kanilang buhok. Pangatlo, yung kanilang damit. Ang tanong, ito ngayon ang palaisipan ko sa inyo. Kumusta ang mga gapos? Nasunog o hindi? Hindi nasunog ang buhok, pero inulog sila na nakagapos. Di ba? Napansin nyo? Nakagapos. Pero ang sabi ng Biblia, hindi ba lang nasunog ang kanilang buhok? Oo. Hindi nasunog ang kanilang kasuotan. Hindi naman napaso ang kanilang katawan. Tanong.
Kumusta ang kanilang tali, mga panali? Sige, sagutin nyo nga. Nasunog o hindi? Sige. Ikaw, Brad Zacarias. Anuhin ko muna, ulitin ko. Sabi ng Biblia, nakita talaga nila. Yung kanilang buhok, di ba, sa kunting silab lang, upos yung buhok mo, kunting apoy lang, di ba? Kahit sa lamparana lang, nasunog yung buhok mo eh. Pero, sa napakatinding init, hindi nasunog ang lambo. Pangalawa, hindi man lamang sila napasok. Pangatlo, ang kanilang kasuotan, hindi rin nasunog. Tanong, ito ang tanong. Kumusta ang kanilang mga gapos? Nasunog o hindi? Hindi, kay Dalis mo na Panginoon. Ha? Panginoon mo na Dalis. Si Brother Kurt. Ang kumusta yung gapos? Nasunog o hindi? Ano? Hindi nasunog ang buhok, hindi nasunog ang damit, hindi nasunog. Nasunog ba ang gapos o hindi? Pinantali sa kanila. Hindi. Oo, tingnan nyo, mag-click. Dito tayo magtatapos. Yung isa, tanungin ko lang, ang majority. Tingnan nyo tingnan nyo. Hindi nasunog ang kanilang kasuotan. Hindi rin nasunog ang kanilang buhok. Hindi rin napasok ang kanilang balat. Kumusta ngayon? Pinantalian sila. Ang tanong ngayon, kaya hindi nasunog. Ang sagot ni Dr. Hindi. Ikaw naman, nasunog hindi. Kay Dalis mo Panginoon. Hindi. Ang tanong ko, nasunog o hindi? Hindi yung inalis. Nasunog o hindi? Hindi, bukid. Hindi. Masaya ito. Sister Mera. Maganda ito na sayang yung iba nating mga kapatiran, hindi sila tuloy nagkaroon ng participation. Ikaw, Sister Mera, hindi nasunog ang buhok. Hindi nasunog ang kasuotan. At hindi rin naman, nasunog ang kanilang balat. Ngayon, ang kanilang mga panali, nasunog o hindi? Sa akin, Pastor, dahil sabi mo naglalaka, nasunog yung panay. Nasunog. Very good. Wala si Charity. Tapagan natin ng Panginoon. Hallelujah. Tama ang iyong sagot. Bakit ang panali lang ang nasunog? Dahil may kaugnayan yan. Yung application ngayon, yung ano nito sa message mga kapatid, ito muna mamaya na. Kasi magtatapos na tayo, ito lang ang bigyan natin ng buhay. Halika nga, dito ka, Sister Char. May sagot na itatatlo sila. Ngayon, una, ang sabi ng Biblia, nung inahagis doon sa naglalagablab na apoy, saan ka pa? Sige. Para. Gano'n, kahit tapos na tayo. Pero meron lang tayong liwanagin at may spiritual application natin. Meron spiritual application. Okay. Now, nung nakita ng mga pinuno ng hari na inihagis doon sa ibaba, no, hindi nasunog. Sabi ng mga nakakita, abay, hindi nasunog ang kanilang buhok. Ang kanilang mga kasuotan hindi rin nasunog. Pagkatapos, ang kanilang katawan, anumang bahagi ng kanilang katawan, hindi napasok. Ang tanong, yung panali, nasunog o hindi? Kasi yung panali, dinapos sila nasunog o hindi? Nga? May sagot na sila tatlo. Okay. May sagot na sila tatlo. Hindi nasunog,
Ang kanilang bungkok, just imagine ha, anong Himalayo, naggrabe ang mga naghagis nga, patay sila dahil sa tindi ng init. Pero yung kanilang inihagis, maging ang kanilang buhok, hindi nasunog. Ang kanilang mga kasuotan, hindi rin nasunog. Ganon din ang kanilang balat, hindi napasok. Ang kanilang mga panali, nasunog o hindi. Sa kanila hindi. Siguro para may contrary. Sige, Ah. nasunog. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon. Para may contrary. Spiritual application, mga kapatid. Ah. Dalawa ang hindi nasunog. Si Brad Zacarias, Brad Kurt, hindi nasunog. Sister Mira, sa chat, nasunog. Ito po, mga kapatid. Hallelujah. Nasunog. Nasunog. Iyon lang ang nasunog. Iyon lang ang nasunog, mga kapatid. Dahil, kung i-apply natin ito sa spiritual, alam niyo po, tayong mga tao, marami tayong mga kahinaan. Amen. Ang iba sa atin, madaling nagagalit, idol. Ha? Yung mga ugali natin minsan hindi maganda. Meron tayong mga attitude, mga karakter, talagang hindi maganda. Everybody says the Lord. Praise the Lord. Amen. Mayroon tayong mga weaknesses. Alam niyo po ba kung ano ang paraan ng Panginoon para mawala yan? Dadaan tayo sa apoy. Yeah, sunugin. Idadaan tayo sa apoy. Kaya magpapasalamat tayo, mga kapatid. Kung mayroon tayong mga pagsubok sa buhay. Dahil yan ang proseso ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga mga kapatid, we fail many times. We fail many times. Sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, we learn. Natututo tayo. Maraming pagkakataon na tayo po, mga kapatid, nabigo. At sa mga pinagdadaanan natin, unti-unti tayo natututo. Kaya ano ang sinabi ni Apostle James? Count it all joy when you fall into diverse temptation. Kapag tayo pala, mga kapatid, dumaan sa ating buhay ang maraming pagsubok, huwag natin palang ikalumban. Huwag tayo ma-discourage dahil may plano palang Panginoon. At ang sabi sa 1 Peter chapter 1, sabi niya, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor at the appearing of Jesus Christ. Kaya ang ginto, mga kapatid, para mapatunayan ito'y talisay, dapat idaan pa ito sa apoy. Ganun din po ang ating buhay. Kung gusto po tayo, mga kapatid, na maging karapat, dapat po tayo sa ating Panginoon, tanggapin po natin ang proseso na inilagay ng Panginoon sa ating harapan. Tanggapin po natin ang mga pagsubok. Kailangan po, mga kapatid, kung tayo man ay dinadaan sa apoy, hindi ibig sabihin pinabayaan na tayo ng Diyos. Iniwan na tayo ng Diyos. Nalimutan na tayo ng Diyos. Hindi po, mga kapatid. Katulad ng ginto na isinalang sa apoy. At pagkatapos, mga kapatid, na isinalang sa apoy, doon po lumitaw na ang ginto ay naging pure gold. Naging purified siya, mga kapatid. Naging dalisay ang ginto. Kaya hindi po tayo dapat, kung ano man po ang dumarating sa ating buhay, huwag lang tayong mawalan ng tiwala sa ating Panginoon. Dahil mayroon siyang napakagandang plano at meron siyang gustong mangyari sa ating buhay. Kaya itong ating mga pinagdadaanan, idinadaan tayo sa apoy, mga kapatid. At katulad sa nangyari kay Shadrach, Meshach, Abednego, hindi nasunog ang kanilang buhok, hindi nasunog ang kanilang kasuotan, hindi nasunog ang kanilang balat. Pero ang aming nasunog, mga kapatid, ay yung panalig. Dahil ang panalig yun, hindi po galing sa ating Panginoon, galing sa kaaway o sa mga ayaw, yung mga kalaban, yung mga tao
taong ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon dahil ang gusto lang sundin mga kapatid ang kautosan ng hari dahil sa kautosan ng Diyos. Kaya yung panalin yun lamang ang tanging nasunog. Amen. Dahil gawa yun ng kaaway. At nais ng Panginoon na patunayan na walang magagawa ang kaaway kapag ang Diyos ay nasa panig natin. Palapitan po natin at hallelujah, let us all stand together. Praise God. Kaya ipagpasalamat natin. Kung sa marahabang panahon mga kapatid, ganito lang tayo. Ha? Pero ang good news, nagpapatuloy tayo. Ibig sabihin, ang lahat ng pinagdaanan natin, isinalang tayo sa apoy. Pagkatapos mga kapatid, na mapagtagumpayan natin, lilitaw tayo na tayo'y kalisang natin. Woo! Hallelujah! Blessed be the name of the Panginoon. Tayo at pagulay-gulayan po natin ang kabutihan ng Panginoon na kailangan hindi niya tayo pinabayaan. Hindi siya nakalimot sa atin mga kapatid, kundi kung tayo man ay may mga kapigatian, may mga pagsubok mga kapatid, ituring po natin na proseso ng ating Panginoon para tayo lumitaw na maging karapat-dapat sa Kanya. Praise God. Let us worship one more time. Pagpapalagay natin ang ating Panginoon. Napakabuti nito, Diyos. Salamat sa mensahe, Panginoon. Kung dumating po kami sa mga pagsubok, Panginoon, hindi po ibig sabihin na kami po iyong pinabayaan. Ngunit meron po kayong gustong patunayan, Panginoon, lalong-lalo na sa mga taong nangasanglibutan. Mga taong ayaw po sumunod sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, dahil hanggang ngayon, hindi po kami nawala ng pag-asa. Hindi po kami sumusuko. Kami po ay patuloy na naglilingkod sa inyo. At alam po namin, Panginoon, na meron pong malaking tagumpay na nagbibigay sa aming sumunod. Hallelujah. Kaya Lord, ngayong umaga, O Diyos, bago po kami, Panginoon, magkatapos, ihahandog muna namin ang aming sarili at paggulay-gulayan po namin ang iyong mensahe, Panginoon, na ipinarating sa amin katulad ni Shadrach, Meshach at Abednego. Lumapit ka na, matibay. Lumapit po tayo sa altar. Sa Kanya, mga kamay, upang kahit may pangalan, ay di ka mula sa pagsinta ng Diyos ay walang kapantay. Hallelujah. Kumapit ka, kumapit ka, kumapit ka, kapatid. Kumapit ka kay Kristo, nagmamalasakit, unos man ang buhay, ang sayo sasapit, lahat ng hirap mo'y Kanyang papawiin, at katumbas ng pagsusuko ay gintong biyaya at buhay na walang hanggan. Kapiling siya. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa lahat ng aming mga pinagdaanan sa buhay. Salamat, Panginoon, dahil kung kami man may mga pagsubok na pinagdaanan, proseso lamang tulad ng isang ginto na isalang sa apoy upang ito'y maging dalisay